Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1631 hanggang 1650. Kabanata 1631. Agad siyang hinawakan ni Thea at sinabi sa mahinang boses, "Ayos lang ako." Hindi umalis si Thomas. Posible na naabsorb ni Thea ang lahat ng enerhiya ng dugo, sabi niya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Kaya siya nagkakaganito. Isa lang ang paraan para iligtas siya ngayon. Iyon ay, upang patayin ang dragon. Gamit ang dugo ng dragon. Matagal mo na itong pinlano, hindi ba? Binigyan ni James ng malamig na titig si Thomas habang dahan-daw ang sinasabi, "Alam mo sa simula pa lang na pagkatapos na maabsorb ni Thea ang enerhiya ng dugo, mawawalan ng sigla ang dugo nito at ang kakayahang muling buuin. Ang layunin mo ay pilitin kami ni Thea na patayin ang dragon, di ba? Maaari itong i-slide kapag manipulahin mo ang iba. Pero apo mo ako, at sinusubukan mong manipulahin kahit ako." Napaungol si James. "Hindi ako." Ipinaliwanag ni Thomas, "Maniwala ka man o hindi sa akin, hindi kita kailanman niligaw. Ayokong madamay ka rin. Gayunpaman, mayroon ka ng Dragon Slayer. Ito ay partikular na nilikha upang pumatay ng isang dragon. Mas malaki ang tsansa mong magtagumpay kung gagamitin mo ito para patayin ang dragon." "Pupunta ako." Huminga ng malalim si James. "Kung ano man ang pinaplano mo, papatayin ko ang dragon na ito. Hindi ko sinusubukang tulungan ka, sinusubukan ko lang iligtas si Thea." Pagkasabi nun ay hinailan na ni James si Thea at umalis. Binigyan ni Callan si Thomas ng isang mabilis na sulyap bago sumunod kay James sa katahimikan. Pinagmamasdan ni Thomas ang paglalakad ni James, may nagbitiw na ekspresyon sa mukha. Pagdating ni James sa labas ng Divine Sword Villa, nakita niya ang helicopter na nakalagay doon. Sa loob ng ilang araw na ito, naghihintay ang mga tao mula sa rehiyon ng militar. Pagkasakay ni James at ng iba pa sa helicopter, mabilis itong lumipad at tumungo sa isang base militar sa kalapit na lungsod. Sa helicopter, hinawakan ni Thea ang kamay ni James at mahinang sinabi, "Hindi naman ganoon si Sir Kayden. Naniniwala ako sa kanya. Huwag mo na siyang hawakan pa." Huminga ng malalim si James at sinabing, "Wala akong ideya kung ano ang ginagawa ni Lolo. Hindi ko talaga siya mabasa. Anong klaseng tao siya? Hindi mabuting tao, sigurado," nagsalita si Callan sa gilid. "Paano mo nalaman iyon?" Tanong ni James na inikat ang katawan para humarap sa kanya. Sabi ni Callan, sa loob ng ilang dekada, itinago niya ang kanyang sarili at nanatili sa ilalim ng radar, nilinlang ang maraming tao bago pinatay ang Spirit Turtle. Ngayon, sinusubukan niyang linlangin ang isang tao na patayin muli ang dragon. Si Thomas ay lubhang ambisyoso. Mas ambisyoso pa siya kay Lukjan. Nais lamang ni Lukjan na tumayo sa tuktok ng pandaigdigang pyramid, upang maging pinakamahusay sa mundo. Pero iba si Thomas. Ang pagiging pinakamahusay sa mundo ay hindi niya pangarap. Gusto niyang maging immortal. Nais niyang magtatag ng isang kaharian na pag-aari niya. Tulad ng sinabi ni Callan, tumingin siya kay James at pinaalalahanan siya, "Kahit na siya ang iyong lolo, dapat kong ipaalala sa iyo na maging mas maingat sa pakikipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Isa siyang Master of Disguise. May kakayahan siyang mag-transform sa iba't ibang tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga katauhan na maaaring taglayin pa rin niya? Salamat sa iyong paalala." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1632. Mag-iingat ako. Nawalan ng tiwala si James kay Thomas. Mabilis na yumandar ang helicopter. Hindi nagtagal, bumalik sila sa base militar sa isang kalapit na lungsod. Saka sumakay si James sa isang private plane para sa kanilang flight pabalik sa capital. Hapon na nang makarating sila sa kabisera. Sa looban na binili ni Thea sa kabisera. Iginuhit ni James ang Dragon Slayer, hinaplos ang gininto ang talam. "Thea, sa tingin ko, ang espadang ito ay hindi na dapat tawaging Dragon Slayer." Tumingin siya kay Thea,
na nakaupo sa malapit na gazebo. Kung gayon, ano ang dapat itawag dito? Nakangiting tanong ni Thea. Lumapit si James at umupo. Ang hinalinhan ng Crucifer ay ang Primordial Sword na ginawa ni King Quavon. Ngayon, nag-fuse na ang Primordial Sword at ang Dragon Slayer. Naniniwala ako na dapat itong tawaging Primordial Dragon Blade. Tumawa si Thea at sinabing, ito ay espada. Kung ano man ang tawag dito, pareho lang. Pangalan lang, sige. Primordial Dragon Blade, dapat ang pangalan nito. Matapos marinig ang paninindigan ni Thea, natawa din si James. Itinaas niya ang espada sa kanyang kamay at iwinagayway ito, isang determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Mukha, sinabi niya, sa loob ng 3 taon, maaabot ko ang ika-9 na ranggo. Gamit ang Primordial Dragon Blade, papatayin ko ang dragon at kukuha ako ng dugo nito para iligtas ka. Pagkabalik sa kabisera, saglit na hindi lumabas si James at hindi na nag-abala pa sa anumang bagay. Dahil nangako na si Sky sa kanya na hindi na siya magdudulot ng gulo, hindi na siya haadlang sa Orient Commerce. Madali niyang linisin ang lahat sa pasulong. Sa ngayon, wala siyang kalaban-laban. Ang paglilinis ng mga bagay bago ang halalan ay magiging madali. Sa mga sumunod na araw, nanatili si James sa bahay. Dahil ipinahayag ni Thea ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak, pareho silang nanatili sa bahay at pinaghirapan ito. Ang sala, kusina, at balkonahe ay may lahat ng marka ng kanilang mga aktibidad. Nang bumalik si Donovan mula sa Divine Sword Villa, alam niyang ang espadang hawak ni James ay ang Primordial Sword. Hindi niya magawang ibalot ang ulo nito. Ayon sa Grand Patriarch, ang Primordial Sword ay dapat nasa mausoleum ni King Quavon, kaya bakit ito nasa kamay ni James? Sa panahong ito, palagi siyang nagpapadala ng mga tao upang hanapin ang mapa na iniwan ng kanyang ninuno sa piitan sa ilalim ng leeward side ng bundok. Sa sandaling iyon, nakaupo si Donovan sa isang lotus na posisyon, nakatitig sa langit. Patriarch, lumapit ang isang miyembro ng pamilya Blythe. Tiningnan ni Donovan ang miyembro ng pamilyang ito at nagtanong, ano ang problema? May nahanap kami, sabi nila sa mahinang boses. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Donovan. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ang nahanap mo? Sa kailaliman ng piitan sa bandang ibaba ng bundok, nakakita sila ng isang basement sa ilalim ng lupa. Sa sandaling marinig niya iyon, tumayo si Donovan at tumungo sa gilid ng bundok. Ang piitan sa leeward side ng bundok ay kung saan banihag si Sebastian Blythe. Si Sebastian ay isang senior member ng Blithiz. Kinuwadro siya ni Winston, at ikinulong siya sa piitan. Ito ay isang natural na kuweba. Noong panahong iyon, isang bahay na bato ang natuklasan sa dulo ng yungib. Nakabukas na ang bahay na bato. Ilang mga alagad ng pamilya Blythe ang nakapwesto sa pasukan. Lumapit si Donovan. Patriarka, magalang na binati siya ng mga alagad na nakatayo sa pasukan. Dir-diretso siyang naglakad papasok. Ang bahay na bato ay medyo maliit, na may sukat na higit sa 100 metro kwadrado. Sa lupa sa gitna nito ay isang tumpok ng mga weathered bones. Lumapit si Donovan at yumuko. Tiningnan niya ang mga buto sa lupa at binigyan sila ng banayad na haplos. Sa sandaling hinawakan niya ang mga buto, agad itong naging abo. Naiwan sa lupa sa gitna ng abo ang isang sinaunang balumbon. Nang makita niya ang sinaunang balumbon, lumiwanag ang mukha niya at dali-dali niyang dinampot. Kung titingnang mabuti, napagtanto niya na ito nga ang layout map para sa mga booby traps sa King Quavon's mausoleum na matagal na niyang hinahanap. Tawa siya ng tawa. Haha, nahanap na. Nahanap ko na rin sa wakas. Kahit na hindi ko nakuha ang Primordial Sword, maaari pa rin akong magkaroon ng First Sword Art. Kapag nakuha ko na ang First Sword Art at natutunan ko ang walang kapantay na sword technique, ako ang magiging pinakamahusay sa mundo. Si Donovan ay nasa mabuting kalooban. Pagkatapos niyang tumawa ay agad siyang nagutos, nobody can learn about this. Ang sino mang magpahayag ng kahit isang salita ay papatayin. Naiintindihan, ang mga miyembro ng pamilya Blythe na naruroon ay sabay-sabay na tumugon. Tumalikod si Donovan at umalis. Pagkatapos umalis sa bahay na bato, lihim niyang tinipon ang ilang piling miyembro ng pamilya Blythe at tumungo sa mausoleum ni King Quavon, umaasang makapasok dito at makuha ang First Sword Art. Makalipas ang isang araw, sa Mount Jade, sa Sol.
Dito matatagpuan ang punong tanggapan ng Jade Sect. Ang omniscient deity ay nakaupo sa isang kahoy na upuan sa harap ng isang kubo. Nakatayo sa harap niya ang isang binata na mukhang nasa 25 o 26 na taong gulang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1633. May pagdududang ekspresyon sa kanyang mukha, tiningnan niya ang binata sa kanyang harapan at sinabing, una sa lahat, anong impormasyon ang mayroon ka? Ang aking impormasyon ay walang alinlangan na hindi mabibili ng salapi. Kailangan ko ng Jade Token. If you give me that, this information is yours, sabi ng binata. Walang pakialam na sinabi ng omniscient deity, ang Jade Sect ay walang tuntunin na nangangailangan ng Jade Token na ibigay muna. Una, sabihin sa akin kung ano ang alam mo. Ibibigay ko ito sa iyo kung matukoy kong sulit ito. Kung sa tingin ko ay hindi ito katumbas ng halaga, iba ang ibibigay ko sa iyo bilang kapalit. Ang Jade Sect ang may pinakamagandang intelligence network sa buong mundo dahil nakipagdeal ito sa mga sinaunang martial artist. Kung mayroon silang mahalagang impormasyon, gagantimpalaan sila ng Jade Sect ng Jade Token. Ang mga may Jade Token ay maaaring humiling sa Jade Sect. Maliban sa pagpatay at panununog, ang Jade Sect ay sasang-ayon sa anumang bagay para sa kahilingang ito. Pagkatapos ay ibabahagi ng Jade Sect ang impormasyong nakalap nila at hahayaan ang iba na isagawa ang kahilingang ito. Ang binata sa kanyang harapan ay miyembro ng pamilya Blythe. Alam ko ang pinagmulan ng pamilya Blythe, mahina niyang sabi. Nakikinig ako, walang pakialam na sabi ng omniscient deity. Ang miyembro ng pamilyang Blythe ay nagsalita sa mahinang boses. Ang pamilyang Blythe ay nagsimula noong panahon ng paghahari ni King Quavon. Noong panahong iyon, upang makamit ang immortalidad, ipinadala ni Haring Quavon ang pambansang opisyal na Finnegan Xanthus sa dagat upang hanapin ang Elixir of Life. Nakatagpo si Finnegan ng isang phoenix. Nilabanan nila ito, ngunit iilan lamang ang nakaligtas. Ang ninuno ng pamilya Blythe ay isa sa mga nakaligtas. Sinabi ni Finnegan na ang dugo ng phoenix ay maaaring gamitin upang makamit ang immortalidad, kaya't si King Quavon ay nagpanday ng isang espada at gumawa pa ng isang pamamaraan ng espada. Balak niyang patayin ang phoenix, ngunit hanggang sa kanyang pagpanaw, hindi niya talaga ginawa iyon. Ang Primordial Sword, pati na rin ang First Sword Art, ay kasalukuyang nasa King Quavon's mausoleum. Noon, ang ninuno ng pamilya Blythe ay nagtrabaho bilang isang foreman para sa pagtatayo ng mausoleum. Alam niyang siya ay mamamatay, at na siya ay ililibing ng buhay sa mausoleum. Kaya naman bago siya mamatay, lihim niyang kinopya ang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng mga bitag sa mausoleum ni King Quavon. Si Winston, ang Grand Patriarch ng aking pamilya, ay namatay kamakailan. Sa kanyang pagkamatay, ibinigay niya sa Patriarch, Donovan, ang lahat ng kapangyarihang natipon niya sa buong buhay niya. Nahanap ng Patriarch ang floor plan para sa mga bitag sa mausoleum ni King Quavon. Nangunguna na siya sa mga tao doon. Ang aking impormasyon ba ay sapat na mahalaga upang makakuha ng isang Jade Token, Lord Omniscient? Ang omniscient deity ay matamang nakikinig. Nang matapos siyang makinig ay tumango siya. Ma'am, ang impormasyong ito ay talagang katumbas ng isang Jade Token. Habang nagsasalita siya, bigla siyang naglabas ng Jade Token at iniabot iyon. Tinanggap ito ng miyembro ng pamilya Blythe at sinabi sa mahinang boses, hindi mo maaaring ihayag ang impormasyong ito, Panginoon ko, kung hindi, patay na ako. Hey! Makakapagpahinga ka ng maluwag. Nakatayo pa rin ang Jade Sect dahil pinahahalagahan natin ang tiwala. Hindi kami kailanman nagbebenta ng impormasyon tungkol sa aming mga mapagkukunan. Ngayon na mayroon kang isang Jade Token sa iyong pag-aari, maaari kang humiling ng isang solong kahilingan sa Jade Sect na gawin ang anumang bagay. Sige, umalis ka na. Mamaya na natin pag-usapan ang request. Umalis ang miyembro ng pamilya ng Blythe na may dalang Jade Token. Pagkaalis niya, nagsimulang magnilay-nilay ang omniscient deity. Ang Dragon Slayer, na nauugnay sa mga dragon, ay nagpakita. At ngayon ay mayroon ng impormasyon tungkol sa Phoenix. Mukhang may kaguluhan na. King Quavon's Mausoleum and the First Sword Art. Nawala siya sa kanyang pag-iisip. Pagkaraan ng ilang oras, bumulong siya sa sarili, dapat maging interesado si James sa impormasyong ito. Mukhang kailangan kong bumiyahe sa kapital.
Habang nakatalikod ang mga kamay niya ay umalis na siya ng naglakad. Nitong mga nakaraang araw, walang pakialam si James sa outside world. Bukod sa paggawa ng mga sanggol kay Thea, nag-aaral din siya ng Polaris Sword Art. Katok, katok, katok. May kumatok mula sa labas ng pinto. Matapos mailagay ang Primordial Dragon Blade, tumayo si James para buksan ang pinto. Sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na mukhang napakabata ngunit may puting buhok. Ilang sandali, natigilan si James. Pagkatapos ay tinanong niya, Panginoong Omniscient, bakit ka naririto? Ang bisita ay ang Omniscient Deity. Mayroon akong impormasyon na talagang gusto mong malaman, kaya partikular akong pumunta para makipagtulungan sa iyo. Nakangiting sabi ng Omniscient Deity. Oh, talaga. Mukhang hindi kumbinsido si James. Pasok ka muna, sabi niya. Tinanggap niya ang Omniscient Deity sa looban at dinala siya sa bahay. Mahal, may bisita ba? Lumabas ng kwarto si Thea. Nang makita niyang ito ay ang Omniscient Deity, tinawag din niya ang Lord Omniscient. Masyado kang magalang, sect leader, sabi ng Omniscient Deity na mabilis na kumaway. Hindi mo dapat ako tinatawag na Panginoon. Hindi ako karapat-dapat para doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1634. Sa sinaunang martial arts world, ang mga makapangyarihan ay idinagalang. Ang seniority ay mapupunta sa mas malakas na tao. Ang sinumang hindi gaanong makapangyarihan ay hindi gaanong mahalaga. Ang Omniscient Deity ay tunay na hindi komportable na tinutukoy bilang Panginoon, ni Thea. Umupo si Thea at hindi na nagsalita pa. Tanong ni James, anong impormasyon ang mayroon ka? Tiningnan ng Omniscient Deity si James at sinabing, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito. Gayunpaman, mayroong isang panuntunan sa Jade Sect. Kung bibigyan kita ng impormasyon, dapat kang mangako na may gagawin ka para sa akin bilang kapalit. Alam ni James ang panuntunang ito. Pakinggan muna natin. Hindi, kailangan mo munang mangako. Pagkasabi niya nun ay naglabas siya ng token at binigay kay James. Ito ay isang Jade token. Panatilihin ito. Kapag kailangan kitang gawin para sa akin, pupunta ako para kunin ang token na ito mula sa iyo. Ang Jade token na ibinigay ng Omniscient Deity ay iba sa ibinigay sa miyembro ng pamilya ni Blythe. Ang nauna ay isang token na ginamit sa paghiling sa Jade Sect. Ang isang ito ay isang token na ginamit ng Jade Sect para humiling. Walang ideya si James kung anong impormasyon ang ibibigay sa kanya ng Omniscient Deity. For the time being, tinanggap niya ito. Sabihin mo sa akin. Sa kalaunan ay nagsimulang magsalita ang Omniscient Deity, nakuha ng mga Blythe ang floor plan ng mga bitag sa mausoleum ni King Quavon. Papunta na sila sa King Quavon's mausoleum. Bukod dito, ang unang sword art ay matatagpuan doon. Isa itong sword technique na partikular na nilikha para pumatay ng Phoenix, at ito rin ang sword technique na ginamit kasabay ng Primordial Sword. Iyon lang. Agad namang ibinalik ni James ang token na nasa kamay niya. Walang silbi ang impormasyong ito sa akin. Hindi ako interesado sa first sword art. Tiningnan ng Omniscient Deity si James at sinabi, binibigkas ang bawat salita, James, alam mo ba kung ano ang first sword art? Pamilyar ka ba dito? Hindi ko alam, at hindi ako pamilyar dito. Hindi ako interesado. Actually, masyado ka pang bata. Bumantong hininga ang Omniscient Deity at sinabi, gusto mong patayin ang dragon at iligtas si Thea, ngunit hindi ka sapat sa ngayon. Ang iyong mga kakayahan sa martial arts ay hindi rin sapat. Ang mausoleum ni King Quavon, ayon sa aking pagkaunawa, ay hindi lamang ang unang sword art kundi pati na rin ang elixir of life. Ang elixir ng buhay. Natigilan si James, pagkatapos ay ngumisi at sinabing, nagbibiro ka siguro. Nakangiting sinabi ng Omniscient Deity, ang elixir of life ay isang pangkaraniwang pangalan para dito. Hindi talaga nito ginagawang immortal ang mga tao. Sa madaling salita, ang elixir na ito ay tinatawag na Novneri Golden Elixir. Pino ito ng nangungunang alchemist sa ilalim ni King Quavon noong panahong iyon. May chismis na dahil sa pagkonsumo ni King Quaver ng Novneri Golden Elixir kaya siya umakyat sa 9th stair of the Skyward Stairway, na nakamit ang ika-9 na ranggo. Naintriga si James. Totoo ba yan? Ang impormasyon mula sa Jade Sect ay hindi kailanman mali.
Nais ni James na umakyat sa ika-9 na ranggo sa lalong madaling panahon at patayin ang dragon. Pagkatapos, mailigtas niya si Thea sa lalong madaling panahon. Sige, tatanggapin ko itong Jade Token. Gayunpaman, hindi ako pamilyar sa mausoleum ni King Quavon. Ang pagpunta doon ng walang maingat na pagsasaalang-alang ay hindi magandang ideya. Kailangan ko ng ilang partikular na detalye mula sa iyo. Bahagyang umiling ang omniscient deity at sinabing, wala akong tiyak na impormasyon. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Bukod dito, ang Blithiz ay papunta na sa mausoleum ni King Quavon. Hindi mo kailangang malaman ang marami. Sundin mo na lang ang Blithiz sa loob. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo ang omniscient deity. Pagkatapos mong makuha ang First Sword Art at ang Novenary Golden Elixir, pupunta ako para kunin ang Jade Token at hilingin sa iyo na gumawa ng isang bagay. Umalis na siya pagkasabi niya nun. Nang umalis ang omniscient deity, sa huli ay nagtanong si Thea, pupunta ka ba talaga? Siyempre pupunta ako. Bakit ayaw ko? Ang ekspresyon ni James ay nagpakita ng determinasyon. Kahit na ako ay naglilinang ng may pamamaraan sa loob ng 3 taon o 30 taon, maaaring hindi ako umabot sa ika-9 na ranggo. Kung gusto kong umakyat sa ika-9 na ranggo, magagawa ko lamang ito sa tulong ng mga table tasks at elixir. Besides, pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si James, kahit na hindi ako interesado sa First Sword Art, isa pa rin itong walang kapantay na sword technique mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan. Kung mauunawaan ko ang kakanyahan nito, mapapakinabangan nito ang aking pagiging espada. Kung gayon, sasama ako sa iyo. Hindi. Agad namang tumanggi si James. Hindi naman sa hindi kita pinapaalis, Thea. Nakialam ka na noong huling pagkakataon sa Divine Swordvilla. Paano kung may mangyaring masama sa iyo at masaktan ka? Ngayon, ang iyong dugo ay nagiging manipis habang ikaw ay dumudugo. Kailangan kong itigil ang pagpapalam sa iyo. Dapat kang maging mapayapa at manatili sa kabisera. Pero, ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1635. Walang ngunat. Puno ng determinasyon ang mukha ni James. Definitive niyang sinabi, hinding-hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Maging payapa at manatili sa kabisera. Sa kasalukuyang lakas ko at sa walang kapares na Primordial Dragon Blade, kakaunti lang sa buong Sol, kung hindi man sa buong mundo, ang makakatalo sa akin. Walang magawa si Thea sa pagtanggi ni James na paalisan siya. She resignedly reminded James, mag-ingat ka. Umalis at bumalik sa lalong madaling panahon. May mga isyu pa rin sa kabisera na nangangailangan ng iyong atensyon. Nakangiting sabi ni James, actually, I don't have to deal with that anymore. Sa kakayahan ng hari, kakayanin niya ang lahat. Nakausap ko na si King. Sinabi niya na asikasuhin niya ito kaagad at i-dissolve ang Orient Commerce bago ang halalan. Nakausap ko na rin si Callan. Mabilis niyang muling ayusin ang Gusect at buburahin ang mga natitirang impluensya ng mga Owen sa proseso. Sa kabila ng hindi paglabas nitong mga nakaraang araw, nakipag-ugnayan si James sa hari at Callan upang gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos para sa mga ito. Matapos marinig iyon ay gumaan ang pakiramdam ni Thea. Hinawakan ang kamay ni James, sinabi niya, kung ganoon, kapag bumalik ka mula sa iyong paglalakbay sa King Quavon's Mausoleum, makakaalis na tayo sa kapital. Maaari tayong maghanap ng isang malayong lugar at magsimula ng isang buhay ng pag-iisa. Natahimik si James sa narinig. Isang buhay ng pag-iisa. Possible ba talaga yon? Di maganda ang kondisyon ni Thea. Kahit na kami ay nabubuhay sa pag-iisa, hanggang kailan siya mabubuhay? 1 taon, 2 taon, o 3 hanggang 5 taon. Ma'am, marahan siyang tumango. Sa kabila ng pangako niya kay Thea, pagdating ng panahon para patayin ang dragon, sasama pa rin siya sa kanyang lolo. Kung hindi niya papatayin ang dragon, hindi mabubuhay ng matagal si Thea. Kailan ka aalis? Tanong ni Thea. Pinag-isipan ito ni James at sinabing, ang Blithiz ay papunta na sa mausoleum ni King Quavon. Kailangan kong makarating doon ng mabilis. Walang oras na sayangin. Aalis na ako ngayon din, pupunta ka mag-isa. Sapat na ang tea. Pagkasabi nun ay hinalikan ni James sa noo si Thea. Pagkatapos, kasama ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay, umalis siya. Gusto talaga siyang sumama ni Thea.
Nag-aalala talaga siya kay James. Gayunpaman, ayaw niyang mag-alala pa si James sa kanya, kaya hindi na siya sumunod at nanatili sa bahay ng payapa. Makalipas ang isang araw, lumitaw si James sa paligid ng mausoleum ni King Quavon. James. Habang hinahanap ni James ang kanyang daan, may tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Lumingon siya para tignan. Isang maputlang lalaki na nakasuot ng puting roba ang naglalakad na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Tapio. Medyo nagulat si James nang makita siya. Si Tapio ay anak ni Jackson Cabral ng Mount Thunder Sect at panganay na kapatid ni Delaney. Siya ay isang tunay na henyo, ngunit siya ay umalis sa Mount Thunder Sect maraming taon na ang nakalilipas. Bakit ka nandito? Tanong ni James. Lumapit si Tapio at nakangiting sinabi, kung ano man ang dahilan kung bakit ka nandito, nandito rin ako para dyan. Ano? Hindi kaya ibinente din sa iyo ng omniscient deity ang impormasyon. Wala sa iyong negosyo iyon. Lumapit si Tapio at inilagay ang kamay sa balikat ni James. Tumingin sa espada sa kanyang kamay, sinabi niya, kaya ito ang magandang espada na nilikha sa Divine Sword Villa, ha? Bakit hindi mo ako hayaang tumingin? Inabot niya ang espada habang sinasabi iyon. Sa isang iglap, umiwas si James kay Tapio, na lumilitaw ilang metro ang layo. Binabalaan kita, lumayo ka sa akin. Ay, wag kang ganyan. Ang mukha ni Tapio ay nagniningning, sinabi niya, ang balita tungkol dito ay kumalat sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Maraming martial artist ang nagmamadali dito sa paghahanap ng Novneri Golden Elixir at ang First Sword Art. Sa tingin ko dapat tayong magsama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1636. Napataas ang kilay ni James. Kumalat sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Tama, nakangiting sabi ni Tapio. Tinanong ni James, sino ang nagpakalat ng impormasyon, at paano mo nalaman ang tungkol sa mausoleum ni King Quavon? Sa sandaling ito, naramdaman ni James na siya ay nalinlang. Ibinenta sa kanya ng omniscient deity ang impormasyon tungkol sa mausoleum ni King Quavon at tinanggap niya ang Jade Token mula sa omniscient deity, kaya kinailangan niyang tuparin ang isang kahilingan mula sa kanya. Kung ang impormasyon ay kumalat ng malawakan at alam ng lahat ang tungkol dito, tiyak na nalinlang siya. Sinabi ba sa iyo ng omniscient deity ang tungkol dito? Tanong ulit ni James. Hindi. Walang itinago si Tapio at lantarang sumagot, wala rin akong ideya kung sino ang nagpakalat ng impormasyon. May narinig lang ako tungkol sa kasaysayan ng pamilya Blythe at nalaman na nakuha nila ang floor plan ng mga bitag sa King Quavon's mausoleum, kaya nagmadali akong pumunta rito. Hindi ko inaasahan na makikita kita sa lalong madaling panahon, dumating. Naglakad si Tapio patungo kay James, tinitigan ang espada sa kanyang kamay, at nakangiting sinabi, pag-isipan mo. Kung alam ko man ang tungkol dito, hindi ba ito malalaman sa buong mundo ng sinaunang martial arts? Oo nga pala, pwede mo bang ipaalam sa akin ang espada na hawak mo? Alam niya ang tungkol sa pagbubunyag ng maalamat na espada sa Divine Sword Villa. Busy lang siya noon at hindi makalayo. Ang resulta, hindi nakuha ni Tapio ang pag-unveil ng maalamat na espada. Casual na ibinato ni James ang espadang hawak niya kay Tapio. Sinalo ito ni Tapio at bubunot na sana ng espada. Bago pa niya ito may guhit, naramdaman niya ang napakatinding kapangyarihan na nagmumula sa talam. Ang biglaang pagdagsa ng kapangyarihan ay sinunog ang kanyang mga kamay at napukaw ang enerhiya ng dugo sa loob niya. Hindi niya napigil ang ihagis ang espadang hawak niya. Sa isang casual na alon, lumitaw ang primordial dragon blade sa kamay ni James. Tumingin siya kay Tapio, na nabigla, at walang pakialam na sinabi, ang aking espada ay hindi para sa lahat na hawakan. Nakakamangha, hindi napigilan ni Tapio na mapasigaw habang nakatingin sa kanyang napaso na palad at pagtatapos ay sa espada na nasa kamay ni James. Si James ay interesado rin sa Tapio. Alam niyang si Tapio ay isang henyo na natuto pa ng spiritual art at spiritual palm. Bukod dito, siya ay anak ng sect leader ng Mount Thunder Sect at panganay na kapatid ni Delaney. Ang mga ito ay lalong nagpukaw ng kanyang interes. Nagtataka siya kung saan nagpunta si Tapio sa loob ng 10 taon na ito. Ano nga ba ang pinagdaanan ni Tapio? Sa kabila ng kanyang edad at ang katotohanang hindi niya kinain ang core ng spirit turtle, nagawa niyang makamit ang ganoong mataas na ranggo.
Ito ay isang bihirang pangyayari. Sino ang mentor mo? Tanong ni James na nakatitig kay Tapio. Mapatla ang kutis ni Tapio na parang may sakit. Hindi mo ba sila nakilala dati? Aniya, mabilis na sulyap at isang maliit na ngiti kay James. Natigilan si James. Nakilala sila. Kailan niya nakilala ang mentor ni Tapio? Maingat niyang sinukli ang kanyang mga alaala. Mula nang makipag-away siya kay Tapio, marami na siyang nakilala, ngunit wala siyang ideya kung sino ang mentor ni Tapio. Tinanong niya, sino? Tyrese Lafleur. Pinangalanan ni Tapio ang tao nang walang pinipigilan. Nang marinig iyon ni James ay bigla siyang natauhan. So siya pala. Actually, hindi talaga siya ang mentor ko. Umupo si Tapio sa isang bato, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan. Matapos itong sindihan, sinulyapan niya si James, kumuha ng isa pa, at inihagis sa kanya. Nahuli ito ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1637. Kalaunan ay sinabi ni Tapio, mahigit sa 10 taon na ang nakalilipas, noong nasa paglalakbay ako para sa aking pagsasanay, nakilala ko si Thomas, ang iyong lolo. Nagpakita ang lolo mo ng nakakatakot na signature martial arts skill. Naniniwala ako na maaari mong hulaan na ang martial arts skill na ito ay spiritual art. Noon, natalo ako. Pinagnanasaan ko ang martial arts skill na ito. Gayunpaman, sinabi ng iyong lolo na natutunan niya ang kanyang spiritual art sa Mount Thunder Sect. Sinabi pa niya sa akin ang tungkol sa pinagmulan nito, ngunit gumawa ako ng isang pabigla-bigla na desisyon noong panahong iyon. Bumalik ako kaagad sa Mount Thunder Sect at hiningi ito sa aking ama. Ang aking ama, gayunpaman, ay tumanggi na ibigay ito sa akin. Sa sobrang galit ko, sinaktan ko ang aking ama at umalis sa Mount Thunder Sect. Pagkaalis ko sa Mount Thunder Sect, nakilala ko si Tyrese. Dinala niya ako sa isang sinaunang libingan, at doon ko natutunan ang spiritual art. Si Tapio ay nagbigay ng maikling salaysay ng kanyang mga karanasan sa mga taong ito. Tinitigan ni James si Tapio, na walang sigla sa mukha, at nagtanong, parang kakaiba sa akin ang kutis mo. May problema ba sa kalusugan mo? May kinalaman ito sa martial arts na sinasanay ko. Sinabi ni Tapio, ang pangkat ng aking tagapagturo ay palaging naninirahan sa libingan at bihirang pumunta sa labas. Hindi kami nakakakuha ng anumang sikat ng araw sa buong taon. Bukod dito, ang martial arts na ginagawa namin ay sa yin school. Kaya naman namumutla ako. Sa totoo lang medyo malusog ako. Baka hindi totoo yan. Umiling si James at sinabing, ang katawan ng tao ay nahahati sa yin at yang. Masyado kang maraming yin energy sa iyong katawan. Hindi iyon normal. Ikaw ang hindi normal. Tumingin si Tapio kay James at nagtanong, nilinang mo ang true heavenly energy, which is yang energy. Ang enerhiya ng yin at yang ng iyong katawan ay wala rin sa balanse. Bakit hindi mo sabihin na hindi ka rin normal? Nang marinig iyon, natahimik si James. Kalimutan mo na. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito ngayon. Tumayo si Tapio, lumapit kay James, at inakbayan ito. Pag-usapan natin kung ano ang mahalaga. Nandito ka ba para sa First Sword Art o sa Novneri Golden Peel? Tanong niya. Pareho, wika ni James. Naisip niyang medyo magaling si Tapio, kaya hindi na niya tinago ang anuman. Gaanong ambisyosa? Gusto ko ito. Si Tapio ay tumawa at sinabing, narinig ko na ang First Sword Art ay nilikha ni King Quavon at ito ay isang tunay na walang cap-ares na sword technique. Gayun din, ang Novneri Golden Elixir ay nipino mula sa iba't ibang pambihirang panggamot na tabletas at elixir na tinipon ni King Quavon mula sa buong mundo. Ayon sa alamat, ang isang elixir ay maaaring agad na itaas ang isang ordinaryong tao nang walang anumang cultivation base sa ikawalong ranggo. Kung ubusin ito ng isang martial artist sa ikawalong ranggo, madali silang makakausad sa ikasyam na ranggo. Hindi ito maaaring maging katawa-tawa, hindi ba? Tumingin si James kay Tapio, hindi kumbinsido. Kahit na ang ubod ng Spirit Turtle ay hindi kayang makipagkompetensya sa ganoong lakas. Ito ay isang alamat pagkatapos ng lahat. Exaggerated yata. Gayunpaman, ipinapakita din ito kung gaano kalakas ang Novneri Golden Elixir. Narinig ko rin na noon, pinadalisay ni King Quavon ang kabuuang 9 na Golden Elixir.
Dalawa ang kinain ni Haring Quavon, kaya dapat mayroong 7 sa mausoleum. Tumingin si James kay Tapio at nagtanong, nangyari ito mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Bukod dito, mahigit 2,000 taon na ang lumipas mula noon. Kahit na umiiral ang Golden Elixir, maaaring hindi ito tumagal ng ganito katagal. Nevertheless, nandito na tayo. Kailangan nating pumunta ng mas malalim sa King Quavon's mausoleum at tingnan, sabi ni Tapio. Tama ka, tumango si James. Dahil nandito na siya, dapat siyang pumasok sa loob at tingnan. Kahit na walang ordinary Golden Elixir, magkakaroon ng First Sword Art. Ang mga chismis tungkol sa First Sword Art ay napaka hindi mapagkakatiwalaan. Na-curious din si James na makita kung ano ang magiging hitsura nitong walang kapantay na sword technique mula sa 2,000 taon na ang nakakaraan. Pagtingin sa unahan, binanggit niya ang landas na tatahakin at sinabing, dahil nagtutulungan tayo, tayo na. Nagpa siya si James na makipagtulungan kay Tapio pansamantala dahil gusto niyang matuto patungkol kay Tyrese. Napatingin ulit si Tapio sa espadang hawak ni James, baka sa mukha niya ang pananabik. Tanong niya, Hey, James. Narinig ko na ang Dragon Slayer ay sumanib sa primordial sword ni King Quavon. Maaari mo bang iguhit ito upang matingnan ko? Nang marinig ito ni James, agad niyang iginuhit ang primordial dragon blade. Sa sandaling ito ay nahubad, isang gininto ang liwanag ang sumilay palabas, na kumakalat na parang mga alon sa tubig. Nayanig ang mga malalaking puno sa paligid at patuloy na umindayog. Nagsayaw ang mga dahon sa hangin habang nahuhulog. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay isang makasaysayang figure mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Mula noon hanggang ngayon, iilan lang ang henerasyon. Ang karaniwang tao ay may pag-asa sa buhay na 80 hanggang 90 taon. Kung pananatilihin nila ang kanilang kalusugan, ang isang tao ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taong gulang. Sa kabilang banda, ang isang martial artist, kahit isa na may pinakamahinang cultivation base, ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taon. Nagkaroon ng threshold para sa mga martial artist bago ang ika-8 ranggo. Bago umabot sa ika-8 ranggo, malamang na mabubuhay sila ng 160 hanggang 170 taon. Sa sandaling umakyat sila sa ika-8 ranggo, ang kanilang pag-asa sa buhay ay tumaas ng malaki. Hindi magiging problema ang pamumuhay hanggang sa edad na 200. Tungkol naman sa ika-9 na ranggo. Sa kabila ng katotohanan na hindi pa nakikilala ni James ang sinuman sa ika-9 na ranggo at walang ideya kung gaano katagal sila mabubuhay, maaari niyang tansyahin na ang buhay hanggang 500 taong gulang ay hindi dapat maging problema para sa kanila. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay sinasabing ang unang tao sa loob ng 1,000 taon na umabot sa ika-9 na ranggo. Bukod dito, tiyak na nag-iwan siya ng mga inapo. Nauna nang napag-isipan ni James na si Tyrese ay ang inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain. Napakagandang espada. Agad na napabulala si Tapio sa pananabik. Ang primordial dragon blade na hawak ni James ay ibinalik sa kaluban nito. Oh, tama. Sino ba talaga si Tyrese? Bakit wala akong narinig na katulad niya sa mundo ng sinaunang martial arts? Siya ba ang inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain? Matapos ibalik ang primordial dragon blade sa kaluban nito, itinanong ni James ang mga tanong na inaalala niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1638. Ngayon, nakilala niya si Tapio at tinanong niya ang mga tanong na nasa isip niya. Kung tungkol doon, hindi ko alam. Na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha at isang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi, sinabi ni Tapio. Ipinakita lang niya sa akin kung paano linangin ang spiritual art, at tinuruan ako ng ilang iba pang martial arts. Hindi niya sinabi kung saan siya nanggaling at hindi rin ako nagtanong. Hindi alam ni Tapio, kaya hindi na nagtanong pa si James. Ang dalawang lalaki ay sumulong sa daan ng bundok. Nga pala, may alam ka ba tungkol sa mausoleum ni King Quavon? Tanong ni James. Si Haring Quavon ay itinuturing na isa sa mga pinakakahanga-hangang pinuno ng kasaysayan. Ang kanyang mausoleum ay palaging nababalot ng misteryo. Mula noong sinaunang panahon, ang mausoleum ni King Quavon ay ang target ng hindi mabilang na mga raider ng libingan. Gayunpaman, walang sino man ang nakapasok dito. Sa kasalukuyan,
Ang mausoleum ay pinoprotektahan. May mga tropa pang ang nakapwesto sa paligid nito. Ang mausoleum ni King Quavon ay matatagpuan sa bundok kung saan naroon si James. Si James ay may ilang pangunahing kaalaman sa King Quavon's mausoleum bago dumating dito. Sa pagkakaalam niya, ang mausoleum ni King Quavon ay napapaligiran ng Mercury. Kahit sino ay malalason sa sandaling makapasok sila sa loob. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakapasok sa mausoleum ni King Quavon. Naisip ito ni Tapio at sinabing, wala akong masyadong alam tungkol dito. Pumunta pa tayo sa loob at tingnan. Sumunod na lang tayo sa Blithiz. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong pa si James. Hindi nagtagal ay may nakasalubong silang tropa ng mga sundalo. Lumapit ang tropa at hinaranggan ang dinadaanan ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1639. Walang ibang sinabi si James. Dahil hindi ito ang pasukan, hindi niya kailangang manatili doon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa summit. Sa isang hakbang, lumitaw siya 100 metro ang layo. Sa ilang hakbang, lumitaw siya sa kalagitnaan ng bundok. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa tuktok. Hindi rin mabagal si Tapio, na sumusunod sa likuran ni James. Ang tuktok ng bundok ay may patag na lupain. Ang lupa ay ganap na hubad. Tumingin sa paligid ng tigang na tanawin, nagtanong si James, may pasukan ba rito? Ibinagsak ni Tapio ang sarili sa lupa at sinabing, talagang nandito na. Maghintay tayo dito sandali, malamang hindi pa dumarating ang Blitz. Para maniwala ka sa ngayon. Umupo na rin si James. Mahigit 1 oras silang nakaupo. Makalipas ang mahigit 1 oras, nakarating na rin sa wakas ang ilang tao sa summit. Sila ay isang grupo ng mga tao na nakasuot ng suit. Mayroong kahit ilang matatanda sa kanila. Ang mga matatanda ay may dalang ilang mga sinaunang kagamitan. Ang pinuno ng grupo ay ang patriarch ng pamilya Blythe, si Donovan Blythe. Ilang araw nang nandito si Donovan kasama ang kanyang mga tao. Sa panahong iyon, patuloy silang nagsusuri sa lugar. Patriarch, nandito na. Dito mismo, tuwang-tuwa ang isang elder, na may hawak na geomantic compass. Gayunpaman, hindi tumugon si Donovan, dahil nakita niya ang 2 tao na nakaupo sa ilang mga bato sa unahan. Hindi niya nakilala ang isa sa kanila, ngunit kilala niya ang isa pa. Nakita ni Tapio si Donovan at nagpakita rin ang iba. Tumingin siya kay James at sinabing, I wasn't wrong, di ba? Ang pasukan ay nasa tuktok ng bundok na ito. Napasulyap si James kay Tapio. Si Donovan ang may floor plan ng mga bitag, ngunit kailangan niyang dumaan sa maraming problema upang mahanap ang tuktok ng bundok. Paano nalaman ni Tapio na ang pasukan ay nasa tuktok ng bundok? Sa sandaling ito, lumakad si Donovan. James, bakit ka nandito? Tumingin din si James kay Donovan at nagtanong, bakit ka nandito? Nakangiting sinabi ni Donovan, kamakailan lang ay nahumaling ako sa arkeolohiya, at medyo naiinip na ako, kaya naglalakbay ako kasama ang ilang tao. Talaga, James gave a faint smile and said, hindi ka talaga naglalakbay sa paligid, Donovan. Ang totoo ay gusto mong pumasok sa King Quavon's mausoleum, tama ba? Donovan, ang lakas ng loob mo. Ang King Quavon's mausoleum ay isang National Heritage Conservation Center, ngunit sinusubukan mo itong salakayin. Natigilan saglit si Donovan bago ngumiti ng nakangiti, James, you're overthinking. Nandito lang ako para tingnan. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang ulo, sinusumpa niya ang buong angkan ni James. Damn it, James, bakit siya nandito? Hindi kaya't partikular siyang dumating para pigilan ako dahil alam niyang gusto kong pumasok sa mausoleum ni King Quavon. Hindi, kailangan ko siyang alisin. Matapos ang mga pag-iisip na ito, lumakad siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Si James, ang ibig kong sabihin, Emperor. Hindi iyon ang aking intensyon sa lahat. Naging interesado ako kamakailan sa arkeolohiya, kaya kasalukuyang naglalakbay lang ako. Iniisip ko rin ang pagpunta sa Mount White. Narinig ko na ang nakabaon sa ilalim ng Mount White ay isang sinaunang guho. Nagsimula siyang gumawa ng mga kwento. Oh, talaga, interesado din ako. Sabay na tayo. Tumingin si James kay Donovan na may malawak na ngiti. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Donovan. Marami ka sa plato mo, Emperor. Malapit na ang eleksyon.
Bakit ka gumagala ng walang patutunguhan kung dapat ay binabantayan mo ang kabisera? Nagdilim ang mukha ni James, at malamig niyang sinabi, huwag mo akong paglaruan, Donovan. Kung gusto mong pumasok sa mausoleum ni King Quavon ngayon, kailangan mo akong isama. Kung hindi, hindi ka papasok. Naging seryoso ang ekspresyon ni Donovan. Patuloy ni James, ang pinagmulan ng pamilyang Blythe ay kumalat na sa buong mundo. Dapat mong gawin ang iyong desisyon ng mabilis. Kung maghihintay ka pa, darating ang iba. Sabay-sabay tayong papasok sa mausoleum ni King Quavon, at hindi mo makukuha ang iyong bahagi ng mga goodies. Ano? Alam ng lahat ang tungkol dito. Natigilan si Donovan. Tanging ang panloob na bilog ng pamilya Blythe ang nakakaalam ng sikretong ito. Paano nalaman ng lahat ang tungkol dito? Ilang sandali pa ay napatulala siya. Oo, alam ng lahat. Nakangiting sabi ni James, isasama mo ba ako o hindi? Choice mo yan. James, tigilan mo nga ako sa panggugulo. Matapos mahuli sa kawalan, nabawi ni Donovan ang kanyang kalmado at sinabing, walang paraan na isasama kita. It's not a big deal kung hindi lang ako pupunta. Alam ni Donovan na kung sasama si James sa kanya, hindi niya makukuha ang kanyang bahagi ng mga samsam. Hindi siya tugma kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1640. Bakit hinayaan ni Donovan si James na sumama? Kahit bagbog-bagbog siya, hindi siya papayag. Hindi ka ba papasok sa loob? James said with a huge smile on his face, that would be ideal. Bigyan mo ako ng floor plan ng mga traps, kung gayon. Pupunta ako mag-isa. Pagkasabi niya nun, lumapit siya kay Donovan. Bahagyang napaatras si Donovan. Whoosh! Mabilis na hinugot ng mga miyembro ng pamilya Blythe ang kanilang mga espada. Sa sandaling hinugot nila ang kanilang mga espada, na parang multo, umikot si James sa paligid ng grupo sa isang iglap. Wala pang 3 segundo, bumalik na siya sa dati niyang pwesto. Sa likod ni Donovan, 100 miyembro ng pamilya ng Blythe ang nataman sa kanilang mga akya points. Na-freeze sila sa pwesto, hindi makagalaw. Malungkot ang ekspresyon ni Donovan. Alam niyang napakalakas ni James. Sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng kapangyarihan ng Grand Patriarch na naipon niya sa kanyang buhay, hindi siya kalaban ni James. Inabot ni James ang kamay niya. Iabot mo. Huwag mo akong gawing espada. Kung bubunutin ko ang aking espada, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Si Donovan ay mukhang miserable. Naisip niya na kapag nakuha na niya ang kapangyarihan ng Grand Patriarch, magagawa niyang kumilos ng may pagmamalaki sa sinaunang martial arts world. Wala siyang ideya na matatalo pa rin siya. Kahit ibigay ko sa iyo, James, hindi mo naiintindihan ang Magic Circle. Hindi ka makapasok, mas maganda kung ihahatid na lang kita doon. Sa huli, sumuko si Donovan. Alam niyang kung susubukan ni James na kunin sa kanya ang floor plan sa pamamagitan ng puwersa, wala siyang kapangyarihang ipagtanggol ito. Matapos marinig ang kanyang sinabi, ngumiti si James at sumenyas na magpatuloy siya. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Magsimula na tayo. Tumalikod si Donovan at naglakad patungo sa mga miyembro ng kanyang pamilya, na nagbabalak na tanggalin ang kanilang mga akya points. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya magawa. Lumingon siya para tingnan si James at nagmakaawa, kung hindi mo tatanggalin ang mga akya points ng mga miyembro ng pamilya ko, paano tayo magpapatuloy? Hehe, humalaklak si James. Pagkatapos ay mabilis niyang binuksan ang mga akya points ng mga miyembro ng pamilya Blythe. Matapos ma-unsealed ang kanilang mga akya points, maaari silang lumipat sa paligid. Utos ni Donovan, wala nang alinlangan, simulan na nating hanapin ang pasukan ngayon. Oo, agad na nagsimulang magtrabaho ang mga miyembro ng pamilya Blythe. Sa mga chart, mapa, at compass sa kanilang mga kamay, nagsimula silang maging abala sa tuktok ng bundok. Tumabi si James at pinagmasdan sila saglit. Ang mga miyembro ng pamilya Blythe ay nag-uusap sa patahimik na mga tono. May mga bulong ng southeast, northwest, northeast, at dead end. Ito ay isang gulo, at hindi niya maintindihan ito, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng pagkabalisa. Sa halip, pinagmamasdan niya lang sila ng may pagtitiis. Umupo siya sa tabi ni Tapio, sumulyap kay Tapio, na mukhang walang pakialam, at nagtanong,
Mahahanap ba talaga nila ang pasukan? Sa tingin ko, walang gana ang sagot ni Tapio. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito, nahanap na. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa malayo. Nakayuko ang isang matanda, may hawak na geomantic compass. Dali-dali niyang inalis ang alikabok sa lupa at lumitaw ang isang bato. Patriarch, ang aming surveying ay nagpapakita na ito ay dito. Nang marinig iyon, lumapit si Donovan. Mabilis, nagmamadali ding tumayo sina James at Tapio at naglakad. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng stone slab. Paano natin ito bubuksan? Tanong ni Donovan. Ang matanda na may hawak ng geomantic compass ay nagsabi, ito ay isang nakatagong pasukan. Dapat mayroong ilang mekanismo. Alisin ang alikabok at ilang graba sa malapit na lupa. Nang ang pamilya Bede. Narinig iyon ng mga miyembro, agad silang pumasok sa trabaho. Inalis nila ang ilang bato, putik, at alikabok sa lupa. Ilang sandali pa, isang lugar na kasing laki ng basketball court ang nakita. Ang lahat ng mga bato sa bukas na lugar na ito ay berde, at ang bawat slab ng bato ay may parehong laki. Tiningnan ng matanda ang mga slab ng bato sa lupa at nagsimulang magnilay-nilay. Maya-maya, naglakad siya papunta sa isang slab sa isang tabi at tinapakan iyon. Bumagsak ito sa lupa sa isang iglap. Habang nakikita niya itong nangyayari, natuwa si James. Sinulyapan niya si Tapio at sinabing, mukhang promising ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1641. Ma'am. Tumango si Tapio. Ang matanda mula sa Blithiz ay tumapak sa isang slab ng bato, lumakad ng isa pang 3 hakbang, at inulit ang kanyang mga aksyon. Bumaon ang pangalawang slab ng bato, at bumangon muli ang nauna. Hindi pinansin ng matanda ang paggalaw ng unang slab at nagpatuloy sa susunod na slab ng bato. Mga 10 minuto ang lumipas. Isang maliit na pagklik ang umalangaw-ngaw. Ang mga slab ng bato sa gitnang lugar ay biglang umatras sa sahig, at lumitaw ang isang 5 metrong lapad na daanan. Nang makita ang daanan, tuwang-tuwa na naglakad si Donovan. Sumunod naman si James sa likod niya. Narating nila ang pasukan ng daanan at sinilip ito. May mga hagdan na humahantong sa ilalim ng lupa sa loob ng pasukan ng daanan. Nanguna si Donovan. Si James ang sumunod na pumasok, kasunod si Tapio at ang iba pang kapamilya ni Blythe. Matapos ang ilang sandali na paglalakbay, sa huli ay narating nila ang isang dead end. Tumingin si James kay Donovan at nagtanong, paano tayo magpapatuloy? Tiningnan ni Donovan ang floor plan. Pagkalabas niya ay agad itong inagaw ni Tapio. Anong ginagawa mo? Galit na umungol si Donovan, at isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Inabot niya at sinubukang bawiin ang floor plan. Itinaas ni Tapio ang palad niya bilang tugon. Nagsalubong ang kanilang mga palad. Pinalipad si Donovan at nontog sa pader na bato. Matibay ang pader na bato. Bagamat may nabuong malalim na malukong bitek, hindi ito bumagsak. Dumula si Donovan sa lupa at umubo ng isang subo ng dugo. Kinuha ni Tapio ang floor plan at tiningnan ito. Tumagilid din si James para masilip ang floor plan. Malawak ang floor plan at na-map out ang maraming mga landas at ilang mekanismo na itinayo sa mausoleum. Matapos itong ice skim sa ibabaw nito, casual na ibinalik ni Tapio kay Donovan, nakakabangon lang mula sa lupa. Sumama ka sa akin, James. Naglakad si Tapio patungo sa isang batong pader sa unahan at pinatong ang palad niya dito. Biglang lumitaw ang isang maliit at lihim na pinto. Iniunat ni Tapio ang kamay at idiniin ang palad sa lihim na pinto. Sa sandaling iyon, dahan-daang humiwalay ang batong pader na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Nang bumukas ang pintong bato, lumabas ang dilaw na ambon mula sa likuran nito. Mabilis na sumigaw ng babala si Tapio, mag-ingat ka. Napakalason nito. Agad na napabuntong hininga si James at sabay umatras. Agad namang nag-react sina Tapio at James sa mapanganib na ambon. Gayunpaman, ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Blythe ay mabagal na napansin ang napipintong panganib at natagpuan ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng dilaw na ambon. Nang madikit ang kakaibang ambon, agad na nagsimulang mag-self-combust ang kanilang mga katawan. Gusto silang iligtas ni Donovan, ngunit sayang, huli na ang lahat. Ang mga naging biktima ng ambon ay nasunog sa lugar na para bang sila ay mga sunog.
Wala pang 10 segundo, walang natira sa kanila kundi abo. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si James. Nakakatakot na ambon. Pinaalalahanan siya ni Tapio, si King Quavon ang pinakamalakas na martial artist na umiral sa nakalipas na milenyo. Pinamunuan niya ang mundo at nagkaroon ng hindi mabilang na mga mahuhusay na lalaki na naglilingkod sa kanya. Ang kanyang mausoleum ay puno ng iba't ibang nakamamatay na mga bitag, ay madaling kumuha ng isang malakas na martial artist. Nang walang kaalaman sa floor plan, sino mang papasok sa lugar na ito ay lalakad patungo sa kanilang kapahamakan. Tumingin si James kay Tapio at nagtanong, maasahan ba itong floor plan? Tumanggo si Tapio at sinabing, kung tutusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, dapat itong maging maaasahan. Tara na. Habang nagsasalita, nagsimulang umaban si Tapio. Sumunod si James sa likuran niya. Si Donovan ay walang oras na mag-alala tungkol sa kanyang kamakailang namatay na mga miyembro ng pamilya at mabilis na sinundan sila. Pumasok ang grupo sa mausoleum ni King Quavon. Kalahating oras pagkatapos nilang makapasok sa mausoleum, isang figure ang lumitaw sa tuktok ng bundok. Si Sky ang sumugod sa kinaroroonan. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, napansin niya ang hindi selyado na daanan at walang pag-aalinlangan siyang pumasok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa unang checkpoint. Sa kasamaang palad para kay Sky, ang pader na bato ay bumalik na sa pagkasara. Dahil wala siyang floor plan, wala siyang ideya kung saan nakatago ang mekanismo. Hindi na siya makasulong pa mula sa puntong iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1642. Dumating si Sky sa pasukan sa mausoleum, gayunpaman, ang kanyang dinadaanan ay naharang ng isang batong pader. Damn it, hirit niya. Itinoon niya ang kanyang true energy at inihampas ang kanyang palad sa pader na bato sa kanyang harapan. Inutusan ni Haring Quavon ang kanyang mga tagapaglingkod na espesyal na itayo ang batong pader na ito. Kinailangan sila ng hindi mabilang na mga taon ng maingat na pagsisikap upang itayo ito gamit ang mga kakaibang materyales. Bagamat umakyat na si Sky sa tuktok ng 6th stair, hindi niya masira ang pader. Dapat mayroong isang uri ng mekanismo. Matapos niyang ilabas ang kanyang mga frustration sa dingding, huminahon siya at nagsimulang maghanap ng mekanismo. Matagal niyang hinanap ngunit walang resulta. Bago niya mahanap ang mekanismo para buksan ang pader na bato, isang figure ang lumapit sa kanya. Si Thomas ang sumugod din sa pinangyarihan. Napansin kaagad ni Thomas na may hinahanap si Sky sa paligid. Lumapit siya, sinulyapan siya, at nagtanong, ano ang nangyayari? Sumagot si Sky, medyo late na ako. Pumasok na ang Blithiz sa King Quavon's mausoleum gamit ang floor plan. Natigil ako sa checkpoint na ito at hindi na makakatuloy pa. Inilibot ni Thomas ang paligid at sinimulang hanapin ang mekanismong inilarawan ni Sky. Bago pa ma-activate ng dalawa ang mekanismo, may dumating na ibang tao. Si Callan ang sumugod pagkatapos marinig ang balita. Parami ng parami ang nagsimulang lumitaw sa labas ng mausoleum ni King Quavon. Samantala, ipinagpatuloy ni na James at Tapio ang paglutas ng iba't ibang palaisipan at sumulong pa sa mausoleum habang sumunod si Donovan sa likuran nila. Nanatili siyang tahimik sa buong paglalakbay. Tulad ng para sa iba pang miyembro ng Blythe, sila ay naging mas mapagbantay pagkatapos ng mga unang casualty, at wala ng mga aksidente sa daan. Biglang tumigil si Tapio sa kanyang kinatatayuan. Tanong ni James, anong problema? Sumagot si Tapio, kung tama ang floor plan, dapat nasa labas tayo ng crypt. Kailangan nating lampasan ang masalimuot na labyrinth na ito para maabot ito. Sinuri din ni James ang floor plan. Kaya, alam niyang may labyrinth sa loob ng mausoleum. Nilinggan niya si Donovan at sinabing, ipasa sa akin ang floor plan. I'll do a double check. Kinuha ni Donovan ang floor plan at walang pag-aalinlangan na ibinigay kay James. Pinagdikit ni James ang kanyang mga labi bago sinabing, may labyrinth nga na nakamarka sa floor plan, ngunit hindi nito ipinapakita ang mga sipi sa loob nito. Binuksan ni James ang floor plan at pinagmasdan iyon. Ang labyrinth ay napakalaki at binubuo ng maraming silid na bato. Sa loob ng labyrinth, may mga masalimuot na daanan na dumaan sa mga silid na ito ng bato. Sa kasamaang palad, ang floor plan ay minarkahan lamang ang lokasyon ng labyrinth sa mapa at hindi tinukoy ang paraan upang makalusot dito.
Tumingin si James kay Tapio at nagtanong, naaalala mo ba kung gaano katagal tayong naglalakad sa mausoleum? Dahan-daang umiling si Tapio at sinabing, hindi, napagtanto ko lang na pumasok tayo sa labyrinth pagkatapos dumaan sa ilang silid na bato. Kung gayon, dapat tayong bumalik. Itinuro ni James ang floor plan at sinabing, dapat tayong bumalik sa lokasyong ito. Bagamat hindi na markahan ang ruta, madali pa rin tayong dumaan sa labyrinth dahil maaari nating i-reference ang pangkalahatang layout. Tumanggo si Tapio at sinabing, iyon lang ang pagpipilian natin sa ngayon. Iniligpit ni James ang floor plan. My floor place. Bago natapos ni Donovan ang kanyang pangungusap, sinaman siya ng tingin ni James. Agad niyang itinikom ang bibig at nilunok ang natitira niyang salita. Amin ang floor plan. Maaari mo itong hawakan pansamantala, ngunit mangyaring ibalik ito sa akin pagkatapos nating lisanin ang lugar na ito. Naipasa na ito sa aking pamilya, at bagaman wala na itong silbi pagkatapos nito, ito pa rin isang mahalagang pamana ng pamilya. Hindi pinansin ni James si Donovan. Kasunod ng kanyang memorya, itinulak niya ang isang pintong bato at lumabas sa labyrinth. Sumunod si Tapio sa likod niya. Biglang huminto si Donovan at mabilis na itinulak ang isa pang batong pinto para palayo ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Lumingon si James at napagtantong hindi na sila sinusundan ni Donovan. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition at mabilis na tumalikod. Gayunpaman, ang Blithies ay wala kahit saan. Damn it! Nakatakas si Donovan. Mabilis na natukoy ni James ang direksyon na kanilang iniwan at sinabing, dapat alam niya kung paano makalusot sa labyrinth. Sa tingin ko ay pumunta sila dito. Sumunod tayo sa kanila. Mabilis na hinayla ni Tapio si James at sinabing, huwag kang padalos-dalos. Maaaring magmukhang simple ang labyrinth na ito, ngunit ginagamit nito ang mga prinsipyo ng 4 symbols, 5 elements, at 8 trigram formation. Imposibleng makalusot ng hindi nauunawaan ang mga ito, concepts, ituloy natin ang pamamaraan mo lang iminungkahi. Babalik tayo sa panimulang punto at gagamitin ang floor plan para maghanap ng ruta sa labyrinth. Mukhang iyon lang ang pagpipilian natin ngayon. Tumanggo si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1643. Nagpa siya ang dalawa na bumalik sa panimulang punto. Gayunpaman, nabigo silang maabot ang panimulang punto ng labyrinth kahit na dumaan sa ilang silid na bato. Ito ay kakaiba. Wala akong natatandaang dumaan sa napakaraming silid na bato noong una tayong pumasok sa lugar na ito. Sinusundan ko ang direksyon na dinaanan natin kanina, kaya paano ito nangyayari? Mataimtim na sinabi ni Tapio, mukhang pinaglalaroan ng labyrinth ang ating psyche. Parang bumalik lang kami sa iisang landas, pero mas lalo kaming lumalalim. Kung gayon, saang silid na bato tayo ngayon? Kinuha ni James ang floor plan at sinubukang tukuyin ang kanilang lokasyon. Nagkibit-balikat si Tapio at sinabing, paano ko malalaman? Ano ang dapat nating gawin? Pinilit ni Tapio ang kanyang utak para sa isang plano. Alam ko, biglang sumigaw si Tapio. Panipi, naguguluhang tumingin sa kanya si James. Naglakad si Tapio papunta kay James. Pagkatapos, bumulong siya, James. Pinagtuunan ng pansin ni James ang kanyang sinabi. Biglang itinapat ni Tapio ang kanyang palad sa dibdib ni James. Si Tapio ay umakyat sa ikatlong hagdan at buong lakas na sumalakay. Bumitaw si James sa pagbabantay dahil hindi niya akalain na sasalakayin siya ni Tapio. Sa makatuwid, hindi siya handa sa biglaang pag-atake. Ang kanyang katawan ay pinalipad at bumagsak ito sa isang batong pader. Pagkatapos, siya ay nahulog sa lupa. Herc! Nabulunan niya ang isang bibig ng dugo. Ikaw. Itinuro ni James si Tapio. He wanted to speak but his body was racked with pain the moment he tried to open his mouth to speak. Agad niyang inilagay ang sarili sa isang lotus na posisyon at inikat ang kanyang true energy para pigilan ang magulong blood energy sa kanyang katawan. Kasabay nito, marahas niyang pinandilatan si Tapio na nakatayo sa di kalayuan sa kanya. Ikaw ay pabaya, James. Hindi mo ba dapat alam sa ngayon na huwag magtiwala sa sino man sa sinaunang martial world? Nanginginig ang mga labi ni Tapio sa isang malabong ngiti. Nag-init ang puso ni James sa galit. Nagtiwala siya kay Tapio dahil kapatid siya ni Delaney. Bagamat minsan na silang nag-away sa Mount Thunder Pass, hindi sila nag-all out.
Sa huli, si Tapio ay umamin sa pagkatalo at umalis. Hindi niya inaasahan na palihim na sasalakayin siya ni Tapio ng ganito. Sa sandaling iyon, kumalat ang cold energy sa buong katawan niya na parang lason. Hindi ito maalis ni James sa kanyang katawan at mabilis nitong sinisira ang mga selula sa kanyang katawan. Pansamantalang nawala ng kakayahan si James na lumaban. Naglakad si Tapio patungo kay James at dinampot ang espada sa lupa. Napakagandang espada. Sa sandaling kinuha niya ang espada, isang napakalaking puwersa ang bumalot mula sa talim at pinasabog siya palayo. Mabilis niyang binitawan ang espada at tiningnan ang kanyang palad. Nasunog ng espada ang kanyang balat sa pagkakadikit. Nakakainteres na espada, bulong niya. Pinandilatan ni James si Tapio at tinanong, bakit mo ako inatake? Ano ang sinusubukan mong makamit? Sinusubukan niyang bumili ng oras dahil nasugatan ng husto ang kanyang katawan. Kung si Tapio, muling sumalakay, hindi ito makakaligtas ni James. Sapat na ang ilang minuto para maisara niya ang kanyang mga sugat. Bagamat hindi niya kayang patayin si Tapio habang nakikipaglaban sa isang napinsalang estado, tiwala siyang makakatakas siya. Sinulyapan ni Tapio si James at mahinahong sinabi, wala talagang dahilan. Gusto lang kitang turuan na huwag magtiwala sa sino man mula sa sinaunang martial world. Ano man ang sitwasyon, dapat kang manatiling nakabantay. Iyon lang. Ikaw, on your own from here on out, aalis na ako dito. Pagkatapos magsalita ni Tapio, tumalikod siya at umalis. Hindi siya nag-abala kay James, ni wala siyang pakialam sa primordial dragon blade sa lupa. Naguguluhang tumingin si James. Gusto lang niya akong turuan na huwag magtiwala sa sinuman. Nagtaka siya sa biglaang pag-uugali ni Tapio. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1644. Umalis si Tapio. Matapos madaanan ang ilang silid na bato, nakilala niya ang ibang tao. Ito ay walang iba kundi si Tyrese. Guro, magalang nabati ni Tapio sa kanya. Paano nangyari? Nasa likod ni Tyrese ang mga kamay. Sumagot si Tapio, medyo mayabang si James at masyadong madaling magtiwala sa iba. Hinayaan niya ang kanyang bantay kapag nagtiwala siya sa isang tao. Nag-iingat pa rin siya kay Donovan ngunit lubos niyang pinabayaan ang kanyang pagbabantay sa akin. Nagawa kong tamaan siya ng palihim na pag-atake gamit ang buong lakas ko. Ma'am, bahagyang tumango si Tyrese at sinabing, ito ay dahil naging isa siya sa mga pinakadakilang martial artist sa mundong ito bago siya umabot sa edad na 30s. Hindi nakakagulat na medyo napuno siya ng kaunti sa kanyang sarili at sobrang kumpiyansa. Ito ay magtuturo sa kanya na maging higit pa, mag-ingat sa hinaharap. Master, may dahilan ba kung bakit mo hinahanap si James? Tanong ni Tapio. Maaaring hindi iyon alam ng iba, ngunit alam ni Tapio ang lahat. Ang dahilan kung bakit palaging nababago ni James ang tubig sa mga mapanganib na sitwasyon habang nakikipaglaban sa Southern Plains sa loob ng 10 taon ay hindi dahil sa siya ay mapalad, at hindi rin dahil sa banal na kalooban. Sa halip, ito ay dahil ang isang makapangyarihang tao ay palaging lihim na tumutulong sa kanya. Sa nakalipas na 10 taon, binabantayan ni Tyrese si James mula sa dilim. Pinapanood niya itong lumaki sa bawat hakbang, mula sa isang hamak na sundalo hanggang sa isang hukbo, commander. Nagtaka si Tapio kung bakit napakahusay ng pakikitungo ni Tyrese sa isang tagalabas. Hindi yan ang dapat mong itanong. Naiintindihan. Pinigilan ni Tapio na magtanong pa. Samantala, ginagamot pa rin ni James ang kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito, tinuruan siya ni Tapio ng isang mahalagang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Maaalala ito ni James sa buong buhay niya. Ginamit niya ang kanyang true heavenly energy para sugpuin ang cold energy at pilitin itong lumabas sa kanyang katawan. Kahit na ang cold energy mula sa spiritual palm ay pinatalsik, siya ay nasugatan pa rin. Kaya, kinuha niya ang crucifer upang higit pang gamutin ang kanyang mga pinsala. Matapos magpasok ng ilang karayom sa kanyang katawan, halos napagaling niya ang kanyang mga sugat. Sok, nakakabilib. Ang iyong true heavenly yang energy at crucifer ay talagang kamangha-mangha. Habang umalangaw-ngaw ang malakas na tawa sa silid na bato, itinulak ng isang lalaki ang pintong bato at lumakad. Si Tapio ang naunang umalis sa kanya. Ikaw asterisk tanga. Galit na umungol ang puso ni James nang makitang muli si Tapio, swoosh.
Hinugot niya ang Primordial Dragon Blade. Kaagad, isang sword energy ang nagkatotoo at lumipad palabas mula sa talam. Ang sword energy ay sumugod patungo sa Tapio. F***6, seryoso ba niya akong pinapatay? Nagdilim ang ekspresyon ni Tapio, at mabilis siyang umiwas. Pagkatapos, binuksan niya ang isa pang pintong bato at tumakas mula sa silid na bato na kinaroroonan ni James. Kumalabog. Pinutol ng sword energy ang pintong bato, nag-iwan ng marka dito. Mahigpit na hinawakan ni James ang Primordial Dragon Blade at hinabol si Tapio. Binuksan niya ang pinto ngunit nawala siya. Tinitigan niya ang tatlong pintong bato sa harapan niya. Pagkatapos ng maikling pagsusuri sa kanyang mga pinili niya ang pinakamalapit na pintong bato. Matapos buksan ang ilang magkasunod na pintong bato, hindi pa rin niya mahanap si Tapio. Iyon ay nang sa wakas ay napagtanto ni James na siya ay nawala. Siya ay natigil sa labyrinth. Kinuha niya ang plano sa sahig at sinubukang tukuyin ang isang paraan palabas. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung saang stone chamber siya naroroon ngayon. Nagpa siya si James na subukan ang kanyang kapalaran at tingnan kung makakahanap siya ng daan palabas kapag nagkataon. Inalis niya ang floor plan at nagsimulang sumulong sa isang tuwid na linya. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, dumaan siya sa hindi bababa sa 300 stone chambers ngunit hindi siya makalabas sa underground labyrinth. Damn it! Ano ba itong lugar na ito? Bakit hindi ako makaalis dito? Sumulat si James ng litanya ng mga sumpa. Hindi pa siya naging ganoon ka-frustrate mula nang maging martial artist siya. Kahit na siya ay malakas, hindi niya magagamit ang lakas na iyon para takasan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1645. Iyon lang ba ang kaya mo? Habang nagagalit si James sa sitwasyon, isang boses ang nagsalita, at ang pintong bato sa likod niya ay itinulak. Lumapit si Tapio. Habang naglalakad, huminto siya at sinabing, "Huwag mo akong atakihin, James. Wala akong masamang intensyon. Ginamit ko lang ito bilang pagkakataon para turuan kang huwag magtiwala sa iba. Kung talagang nakatakda akong patayin ka, I'd have done it while you were still injured, why would I leave you there?" Hindi ka ba pumayag? Nakangiting paliwanag niya. Gayunpaman, binati siya ng isa pang hampas ng malakas na sword energy. Mabilis na kumapit si Tapio sa pader na bato para makaiwas sa mga atake ni James. Ang mga pader na bato ay matatag. Ang kasalukuyang lakas ni James ay hindi sapat upang basagin ang mga pader at maaari lamang mag-iwan ng malalim na hiwa dito. James, huminahon ka. Maari kitang ilabas sa underground labyrinth na ito. Itigil ang pag-atake at makinig ka muna sa akin. Sinubukan ni Tapio na mga tuwiran sa kanya habang umiiwas sa mga pag-atake. Matapos magpakawala ng kaunting singaw si James, naramdaman niyang hamupa ang kanyang galit. Huminto siya sa pag-atake. At sinalubong ang Primordial Dragon Blade. Pagkatapos, tumingin siya kay Tapio, na tumigil sa paggalaw, at nagtanong, "Bakit mo ginawa ang ganoong bagay? Sino ang nagutos sa iyo na gawin ito? Si Tyrus ba?" Bagamat madaling nagtiwala si James sa mga tao, umasa siya sa kanyang paghuhusga at intuition noon. Ginagawa ito. Si Tapio ay hindi mukhang masamang tao sa kanya. At least, wala siyang masamang ugali. Kaya, pinili ni James na paniwalaan siya. "Oo," nakangiting sabi ni Tapio, "ang aking Panginoon, si Tyrus, ay talagang naghahanap. Ikaw sa napakatagal na panahon. Nagsimula ito mula noong tumakas ka mula sa Kensington patungo sa timog. Kapatagan, paano mo naisip na nakaligtas ka sa larangan ng digmaan sa nakalipas na 10 taon? Baka naisip mo na nakaligtas ka dahil lang sa swerte mo." Tumingin si James kay Tapio na may nagtatanong na ekspresyon. "Say, let's leave this talk for later. Follow me. I'll lead you through the labyrinth and kung saan matatagpuan ang unang sword art." Nanatiling tahimik si Tapio. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod niya, tumalikod, at naglakad paalis. Sumunod naman si James sa likod niya. Sa pagkakataong ito, 10 minuto lang silang lumabas sa labyrinth kung saan si Tapio ang nangunguna. Pagkatapos, nalutas ni Tapio ang maraming mekanismo at dinala si James sa crypt ng mausoleum. Ang isa pang mekanismo ay matatagpuan sa isang gilid ng pader ng crypt.
Agad na pinaandar ni Tapio ang mekanismo. Biglang nahati ang lupa, at bumukas ang isang daanan sa lupa. Mabuti pang pag-aralan mo itong mabuti. Malakas na tawag ni Tapio. Nahulog si James sa daanan at bumagsak sa sahig sa ibaba niya. Nang sa wakas ay napagtanto niya ang sitwasyon, ang daanan sa itaas ng kanyang ulo ay nakasara na. Masikip, ginamit niya ang kanyang true energy at lumipad patungo sa saradong daanan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi niya ito maitulak muli. Anong ginagawa ng lalaking iyon? Naguguluhan si James. Pagkatapos noon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa daanan. Pagkababa ng 100 metro, narating niya ang isang silid na bato. Ang silid ng bato ay medyo maliit at halos 300 metro kwadrado lamang ang lapad at taas. Walang laman ang buong lugar. Ang stone chamber ay itim na itim. Sa kabila ng pagiging isang martial artist at isang malakas na tao, nagagawa lamang niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang kapaligiran. Malabo niyang nakikita ang ilang pictograph na nakaukit sa pader na bato. Ang mga pictograph ay nagsimula sa isang eksena ng ilang mga tao na nakikipaglaban sa isang phoenix. Naintriga si James sa sandaling nakita niya ang unang pictograph. Tuluyan niyang binaliwala ang kanyang sitwasyon at maingat na siniyasat ang mga ukit sa dingding. Ang pader na bato ay naitala ang kaganapan ng Finnegan na humantong sa malalakas na tao sa dagat. Pagkatapos nito, inilarawan ang kanilang pagtatagpo at pakikipaglaban sa Phoenix. Bagamat natalo sila, nasugatan ang Phoenix. Nagawa ni Finnegan na makuha at ibalik ang ilan sa dugo ng Phoenix. Pagkabalik, ginamit ni King Quavon ang dugo ng Phoenix at hindi mabilang na mga halamang gamot upang pinuhin ang Novneri Golden Pills. Ang mga ukit sa dingding ay naitala din ang pagforging ng Primordial Sword at ang pagbuo ng First Sword Art. Ang mga sumunod na pictograph ay nagtala ng First Sword Art technique. Si James ay labis na nabighani sa unang sword art nang makita ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Ang unang sword art ay isang hindi mapigil ang pamamaraan. Natakot si James sa potensyal nito. Magdudulot ito ng kapahamakan para sa mundo kung ang pamamaraang ito ay itinuro sa isang taong may masamang intensyon. Kaya naman, wala siyang choice kundi sirain ito. Upang matutunan ang unang sword art, ang isa ay kailangang matugunan ang isang bilang ng mga lubhang mahigpit na kinakailangan. Una, kailangan ng isa na maunawaan ang mga intricacies ng swordsmanship. Ang pangangailangang ito ay katumbas ng pagmaster ng 14 na langit na espada at ang pagiging isahan ng Polaris Sword Art. Tanging ang mga nakaabot sa ganoong taas ang kwalipikadong magsanay ng kamangha-manghang pamamaraan ng espada na ito. Nangangamba si James. Ang lakas lang ng teknik ay sapat na para takutin siya. Matapos sirain ang mga record ng sword technique, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si James. Kabisado na niya ito. Masyadong malalim ang pagkakatanim nito sa kanyang isipan. Matagal siyang nakatayo sa stone chamber bago niya ito tuluyang natapos sa pagproseso. Matapos itong pagdaanan ay huminga siya ng malalim. Ang pamamaraan ng espada na ito ay isa na hindi maaaring umiral sa ating mundo. Masyadong makapangyarihan ito para sa iba pang bahagi ng mundo. Magiging kapahamakan kung matutunan ito ng isang taong may masamang intensyon. Matapos kabisaduhin ni James ang First Sword Art, agad niyang hinugot ang Primordial Dragon Blade. Paulit-ulit niyang nilaslas ang pader na bato at sinira ang mga ukit na nagdedetalye ng lahat tungkol sa First Sword Art. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1646. Matapos sirain ang mga record, sa wakas ay naalala niya ang sitwasyong kinalalagyan niya. Nasa isang mapanganib na lugar siya at kailangan niyang maghanap ng paraan. Matagal niyang hinanap ngunit hindi niya makita ang mekanismong magbubukas sa pader na bato sa itaas ng kanyang ulo. Nung nagsimula na siyang mag-alala, i-click. Napatigil siya sa pag-iisip ng tunog ng isang mekanismo, at muling nahati ang butas sa itaas ng kanyang ulo. Isang mahinang liwanag ang sumikat, at nakita ni James ang isang ulo na nakausli. Ito ay Tapio. James, kamusta ang pag-aaral mo? Pinaandar ni James ang kanyang true energy at tumalon palabas, bumaril sa daanan. Tumingin siya kay Tapio, na ang mapaglarong ngiti ay hindi mawala sa kanyang mukha, at may pag-aalinlangan siyang tiningnan. Walang indikasyon ng lokasyon ng First Sword Art sa floor plan. Paano mo nalaman kung nasaan ito? Kanina ka pa ba dito?
Paano ako nakarating dito dati? Nakangiting sagot ni Tapio, I'm simply following orders. Narinig ko mula sa aking master na ang first sword art ay hindi kasing invincible gaya ng sinasabi ng mga chismis, ngunit ito ay sapat na upang umangkop sa iyong kasalukuyang lakas. Inutusan ka ni Tyrese. Natigilan si James. Sa pag-aayos ng sarili, muli siyang nagtanong, alam mo ba kung nakapunta na siya dito noon at nakita ang first sword art? Marahil ay kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Ibinuka ni Tapio ang kanyang mga kamay at nagkibit-balikat, na nagsasabing, wala akong ideya. Dahil kalahating araw ka na doon, tiyak na kabisado mo na ito sa ngayon, kahit na hindi mo pa ito lubos na naiintindihan, di ba? Iniisip ko rin na nasira mo na ang mga bakas nito. Paano mo nalaman? Napatingin si James kay Tapio. Hula lang. Napangiti ng mahina si Tapio at sinabing, masyadong mababaw ang pagkakaintindi mo sa martial arts. Makatuwiran na dapat ay natakot ka sa napakalakas na pamamaraan ng espada. Nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng mga taga-Sol at natatakot ka na baka matisod ng ilang ambisyosong tao ang sword technique na ito para magdulot ng pinsala sa mundo. Hindi mahirap isipin na sisirain mo ito. Walang sinasabing tinitigan ni James si Tapio. Lalo lang nadagdagan ang pagkalito niya. Hindi niya maintindihan ang Tapio o si Tyrese. Sige, hindi ka dapat mag-aksaya ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Ang Nothneri Golden Pill ay ang tunay na kayamanan dito. Magkakaroon ka ng pagkakataong maabot ang ika-9 na ranggo kung makukuha mo ito. Sa paghusga sa oras, tila ang iba ay dapat na dumating dito sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na isang matinding labanan ang magaganap. Tumalikod si Tapio at umalis. Sumunod naman si James sa likod niya. Ang lugar na kinaroroonan nila ay ang crypt ni King Quavon. Ang Tapio ay nag-activate ng isang mekanismo sa crypt, at isang daanan ang bumukas sa isang tabi. Kumalabog. Klang. Kumalabog. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig sila ng ingay ng away. Nagtaas ng bantay si Tapio at bumaling kay James, sinabing, malapit na tayo sa Elixir Vault. Mag-ingat ka. Sige, tumango si James. Sumunod siya sa likod ni Tapio at maingat na umabant. Ilang saglit pa, nakakita sila ng mga taong nag-aaway sa isang silid na bato sa unahan nila. Mayroong hindi mabilang na mga tao na nahuli sa labanan. Marami sa kanila ang nakilala ni James. Kabilang sa kanila ang kanyang lolo, si Sky, Donovan, Mahamulasa, Sylvan Sect, Tanner, Simon, at maging ang may-ari ng Divine Sword Villa. Matindi ang labanan. Dapat sa isang lugar sa paligid dito. Napatingin si Tapio sa magulong labanan sa harapan nila. Ngumiti siya at sumigaw, Hoy guys, anong ginagawa nyo? Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, mayroong 7 hanggang 8 Nothneri Golden Pills. May sapat na para sa lahat, kaya bakit kailangan mong pag-awayan ito? Pagkasabi pa lang niya ay bumantong hininga si Sky ng mayabang. Lahat ng Nothneri Golden Pills ay nararapat na akin. Hindi ito isang bagay na dapat payagang makuha ng mga piyan na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1647. Si Sky ay narcissistic at mayabang. Umakyat siya sa 6th stair ng Skyward Stairway at siya ang pinakamalapit sa lahat ng naruroon sa pagiging isang 9th rank Grandmaster. Si Thomas lang ang taong kapantay niya. Ang iba ay walang kap-ares sa kanya. Kung hindi dahil sa pagpigil sa kanya ni Thomas, hindi siya kayang talunin ng lahat ng naruroon, kahit na sa kanilang pinagsamang lakas. Mabangis na nilabanan ni Sky ang 3 kalaban, sina Donovan, Tanner, at Simon. Samantala, nakakulong din si Thomas sa labanan laban sa 2 kalaban, si Maha ng Sylvan Sect at Wayland, ang may-ari ng Divine Sword Villa. Sa kabila ng pakikipaglaban sa maraming kalaban, parehong nasa itaas sina Sky at Thomas. Bukod kina Sky at Thomas, nasugatan ang lahat. Si Donovan ang pinakamalakas at nasa isang kahabag-habag na kalagayan dahil siya ay nasa gitnang bahagi lamang ng ika-8 ranggo. Tumulo ang dugo mula sa kanyang labi, at ang isang braso niya ay halos hindi nakakabit sa kanyang balikat. Mabilis na kumilos si Sky at itinutok ang palad kay Simon. Alam na alam ni Simon ang nakakatakot na lakas ni Sky, kaya hindi siya nag-abalang harangin ang suntok. Sa halip, mabilis niya itong iniwasan. Boom! Ang pag-atake ng palad ni Sky ay konektado sa matigas na pader na bato.
Agad na nabuo ang isang malaki at malukong dent. Samantala, biglang lumabas si Thomas, mabilis na itinutok ang kanyang mga palad sa kanyang mga kalaban. Ang kanyang mga pag-atake ay agad na tumama kina Maha at Waylon. Pinalipad ang dalawa at nontog sa mga pader na bato. Bumagsak sila sa lupa at dumura ng dugo, hindi na makabangon muli. Matigas na bumagsak si Thomas sa sahig. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at tinitigan ang kanyang mga kalaban sa sahig. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha, at sinabi niya, pareho kayong napakataas ng tingin sa inyong sarili. Matapos talunin ni Thomas ang kanyang mga kalaban, dinala rin ni Sky ang kanyang buong bigat sa kanyang tatlong kalaban. Napilitan sina Donovan, Simon, at Tanner na patuloy na umatras. Sa kabilang banda, nakatayo si James sa malayo at pinagmamasdan ang mga labanan. Hindi nagtagal, huminto ang labanan. Halos lahat sila ay bumagsak sa lupa. Dalawa lang ang nakatayo, sina Thomas at Sky. Nagkatitigan ang dalawa, at naglabasan ang mapang ipong vital energy sa kanilang mga katawan. Lumingon si Thomas kay James at tuwang-tuwa siyang sumigaw, "James, good timing. Maaari tayong magsanib puwersa at talunin si Sky ng sama-sama. Ang Novnary Golden Pills ay magiging atin." Nag-iingat din si Sky kina James at Thea. Nang makitang nag-iisa si James at wala si Thea, nakahinga siya ng maluwag. Tumingin si Sky kay James at sinabing, "Huwag mong kalimutan ang deal natin, James." Pumayag nga si James na makipagtulungan kay Sky. Lumapit siya at pumwesto sa pagitan nina Sky at Thomas. Sumilip sa kanilang dalawa, sinabi niya, "Paano kung itigil muna natin ang pakikipaglaban at hanapin muna ang Novnary Golden Pills? Kung mayroon man sila, ibabahagi natin sila ng pantay-pantay. Kung hindi, aalis tayo ng payapa." Nang marinig ito, inalis ni Thomas ang kanyang nakakatakot na aura at sinabing, "Kung ganoon nga, itigil na natin." Maya-maya'y nag-disperse din si Sky ng energy niya. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa sikretong pinto. Para patas, titingnan ko muna. Dumaan ang Tapio. Sa sandaling siya ay humakbang, si Sky ay sumugod sa kanyang harapan na parang wraith at tumayo sa kanyang landas. Malamig niyang sinabi, "Sinabi ko bang makakagalaw ka?" Nagkibit balikat si Tapio at sinabing, "Sige, mauna ka na." Nagsimula ng maglakad si Sky. Pagkaraan ng ilang hakbang, lumitaw si Thomas sa kanyang harapan at tumayo sa kanyang dinadaanan. Tumingin si Sky kay James at sinabing, "You go, James." "Ako." Napakamot sa ilong si James. Tumanggaw si Thomas. "Ma'am, dapat gawin mo." Sa sandaling iyon, ang iba pa na nagtamo ng mga pinsala ay bumangon. Nakaupo sila sa mga posisyong lotus at ginamit ang kanilang true energy upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Habang pinapanood nila ang eksena sa harap nila, walang nagsasalita sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ng mga nasugatang taong ito ay may parehong iniisip sa kanilang mga puso. Lalo na si Donovan na nagsikap na hanapin ang floor plan. Noong una, gusto niyang palihim na pumasok sa mausoleum ni King Quavon ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na kakalat ang balita tungkol dito at makakaakit ng malaking bilang ng mga martial artists sa mausoleum. Sa mga malalakas na lalaking ito, siya ang pinakamahina. Sinisikap niyang mag-isip ng paraan na palihim niyang makukuha ang bahagi ng mga samsam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1648. Ang isipan ng bawat isa ay abala sa iba't ibang kaisipan. Sumang-ayon sina Thomas at Sky na payagan si James na makuha ang Novnary Golden Pill para sa kanila. Naglakad siya patungo sa secret door. Sa ilalim ng maingat na mga tingin ng lahat, tumayo si James sa harap ng pinto. Tinangka niya lang itong itulak. Walang mekanismo na nakakabit sa pinto, ngunit ang pinto mismo ay mabigat, na tumitimbang ng mga ilang daang kilo. Imposibleng magbukas ng hindi gumagamit ng true energy. Dahan-daang bumukas ang pinto. Ang alikabok sa loob ay sinipa ng bug zone ng sariwang hangin na pumapasok sa silid. Itinaas ni James ang kanyang kamay para pamaypayan ito. Naglakad siya papasok. Ang espasyo sa loob ay medyo maliit, na may sukat lamang 10 metro kwadrado. Sa dingding na bato ay may ilang maliliit na kahon ng bato. Lumapit siya at isa-isa itong binuksan. Sa kasamaang palad, ang bawat kahon na kanyang binuksan ay walang laman maliban hanggang sa maabot niya ang pinakahuli.
Binuksan niya ang huling kahon ng bato at nakita niya ang isang maliit na bote ng kristal sa loob. Ang puso ni James ay lumukso sa tuwa at pananabik matapos matuklasan ang maliit na bote ng kristal. Alam niya na ang bote ay halos tiyak na naglalaman ng Novneri Golden Pills. Hindi pinili ni James na buksan ito. Sa halip, itinago niya ito sa kanyang katauhan at lumabas. May nahanap ka ba? Sabay na nag-echo ang mga tanong ni Thomas at Sky. Nagkibit-balikat si James at sinabing, walang laman. Walang laman iyon. Imposible. Agad namang nagpahayag ng hindi paniniwala si Sky. Mabilis siyang pumasok sa maliit na kwarto. Nang makita ang mga walang laman na kahon, tumingin siya kay James nang may pagdududa at nagtanong, itinago mo ba ito, James? Tumingin si James kay Sky at mahinahong sumagot, I already told you there wasn't anything there. It's the truth, why are you accusing me of taking them? Nag-o-overthink ka. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta kay Thomas, at sinabing, talagang wala sa loob. Siya nga pala, sino ang nagpakalat ng balita tungkol sa mausoleum? Ito ba ang omniscient deity mula sa Jade Sect? Ang mausoleum ay umiral ng higit sa 2,000 taon. Paano nalaman ng sino man ang tungkol sa mga pangyayaring nangyari libu-libong taon na ang nakalilipas? Sa tingin ko baka nahulog tayo sa isang bitag. Oh, tumingin si Thomas kay James at nagtanong, anong uri ng bitag? Tumingin si James sa mga nasugatan na martial artist na nakaupo sa sahig na may lotus position na nagpapagaling ng kanilang mga sugat gamit ang kanilang true energy. Pagkatapos, sinabi niya, maaaring ito ay pakanan ng Jade Sect. Isipin ito, lahat, ang Jade Sect ay palaging pinananatili ang isang neutral na paninindigan, ngunit sa pagkakataong ito, pinili nilang ibunyag ang ganoong impormasyon sa amin upang maakit tayong lahat dito. Ano ang gagawin mo sa tingin ay ang kanilang layunin? Hindi ba para makuha natin ang kayamanan? I think that's impossible. Jade Sect wants us to turn against each other. Ang Jade Sect ay ambisyoso at gustong magpatayan natin ang isa't isa para makapasok sila at umani ng mga benepisyo ng hindi nagawa ang anumang maruming gawain. Iminungkahi ni James ang isang teorya batay sa kanyang pagsusuri. Nang ibigay sa kanya ng omniscient deity ang balita, naisip niya na walang ibang makakaalam ng impormasyong ito. Hindi niya inaasahan na magtitipon ang mga makapangyarihang martial artist sa Sol sa mausoleum. Nagdulot ito sa kanya ng pagdududa na ang omniscient deity ay purong kumikilos ng may mabuting layunin. Wala ka ba talagang nakita, James? Itinago mo ba sila? Hayaan mo akong hanapin ka. Malaki pa rin ang pagdududa ni Sky kay James at gusto niyang hanapin siya para makasigurado. Lumingon si James kay Sky at mahinahong sinabi, kung sinabi ko sa iyo na wala nang iba sa kwartong iyon, iyon ang totoo. Ano ang mali? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ako masyadong kumbinsido na nagsasabi ka ng totoo. Tinitigan ni Sky si James. Si James lang ang nakapasok sa pill vault, at talagang naniniwala si Sky na dapat nakatago doon ang Novneri Golden Pills. Dahil dito, naghinala siyang itinago sila ni James para itago ang mga ito para sa kanyang sarili. Sige, hanapin mo ako. Hinawakan ni James ang Primordial Dragon Blade at ibinuka ang kanyang mga braso, na may ekspresyon na nag-uudyok kay Sky na hanapin siya. Ang walang pakialam at nakaka-relax na ugali ni James ay nakumbinsi si Sky na walang itinatago si James. Damn that omniscient deity. Galit na dumura si Sky. Naniwala siya sa mga salita ni James at ibinaling ang kanyang mga hinala sa omniscient deity, sa pag-aakalang wala siyang silbi. Wala na ang Novneri Golden Pills. Sa palagay ko ay wala na rin ang First Sword Art. Mga kapwa martial artist, sige kung gusto mong ipagpatuloy ang paghahanap. May iba pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi samahan na kita. Nakuha na ni James ang unang sword art at sinira ang mga record. Nahanap man ng iba ang lokasyon nito, hindi nila ito matututuhan ng maayos. Nagpaalam si James at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1649. Lumapit si James kay Simon at huminto sa harap niya. Tiningnan niya ang sugatang si Simon. Noong nasa Mount Thunder Sect siya, binigyan siya ni Simon ng sacred wine ng kanilang sekta, na nagbigay daan sa kanyang lakas na tumaas. Noong hinahabol siya ni Lukjan, ipinagtanggol ni Simon si James at pinrotektahan siya ng kanyang buhay.
Nangangatuwiran ito na maganda pa rin ang impresyon ni James kay Simon. Nang makita niyang sugatan si Simon, gusto niya itong gamutin. Kaagad, isang bakal na wire ang natanggal sa manggas ni James. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Tapio. Personal na sinabi sa kanya ni Tyrese ang lahat sa loob ng mausoleum ni King Quavon. Ang katotohanan na natagpuan nila ang unang sword art, ay nagpapahiwatig din na ang Novneri Golden Pills ay umiral din sa loob ng mausoleum. Paano naging posible na hindi ito nahanap ni James? James, hindi ako ang pinakamahusay sa pakikitungo sa mga charades sa pag-iisip kaya mangyaring huwag kang magsinungaling sa akin. Walang ibang tao dito. Maaari mo itong ilabas ngayon. Hindi tulad ng ako ay interesado na kunin ito mula sa iyo. Wala ako nito. Seryosong sinabi ni James, well, I can't help it if you don't believe me. We should go our separate ways from here. I'm heading back to the capital since marami pa akong loose ends na kailangan kong itali. Paalam. Tumalikod na si James at umalis. Tumayo si Tapio habang pinagmamasdan si James na umalis. Hinaplos niya ang kanyang baba at mamulong, wala ba talaga sa loob? Imposible iyon. Malinaw na sinabi ni Master na iyon ay. Agad na gumuhit ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. That brat, it seems he learned his lesson. Mabilis na umalis si James. Matapos lumabas sa hanay ng mausoleum ni King Quavon, inis kanya ang kanyang paligid upang matiyak na hindi siya sinusundan ni Tapio. Nang makumpirmang nag-iisa siya, inilabas ni James ang maliit na bote ng kristal na nakuha niya mula sa mausoleum at binuksan ito. Isang kaaya-aya at mabangong herbal na halimuyak ang kumalat sa hangin sa sandaling mabuksan ang bote. Ang bango lang ay sapat na para ma-refresh si James. Agad na bumukas ang mga butas ng kanyang buong katawan, at nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagka-relax. Hindi siya sigurado kung ang pag-inom ng elixir ay magpapahintulot sa kanya na maging isang 9th rank Grandmaster. Gayunpaman, alam niya na ito ay talagang isang mahusay na gamot na pampalakas sa pamamagitan lamang ng aroma. Nakakamangha, huminga ng malalim si James. Ibinuhos niya ang mga table tasks mula sa bote. Ang mga table tasks ay ginto at humigit kumulang kasing laki ng isang olibo. Sa kabuuan, mayroong eksaktong 7 tableta, hindi hihigit, hindi bababa. Katulad nga ng sinabi ni Tapio kanina. Ang Tapio ay tunay na font ng kaalaman. Para bang ang mausoleum ni King Quavon ang kanyang likod bahay. Alam pa niya ang eksaktong bilang ng Novneri Golden Pills na umiiral. Bulong ni James. Maghay-hinala na sana siya na si Tapio ay nakapunta na noon sa mausoleum ni King Quavon at inilagay ang Novneri Golden Pills sa loob. Hindi alam na sila ang unang batch ng mga tao na pumasok sa mausoleum mula noong libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1650. Samantala, tinutulungan ni Maxine si Quincy sa mga bagay na may kaugnayan sa New Era Commerce habang wala si James sa King Quavon's mausoleum. Sa panahong ito, narinig niya ang ilang bagay mula kay Quincy tungkol sa kalagayan ni Thea. Sinasabi mo bang hindi siya mabubuhay ng matagal? Hindi makapaniwalang tumingin si Maxine kay Quincy at nagtanong, sigurado ka ba talaga dito? Siyempre, dinala ni James si Thea upang makita ang aking guro, si Callan. Naroon ako at personal kong narinig na sinabi niya na si Thea ay nauna lamang sa kanya ng ilang taon kung hindi sila makakahanap ng paraan upang gamutin ang kanyang kondisyon, sabi ni Quincy. Ito, natigilan si Maxine. Mukha namang maayos si Thea, kaya paanong halos wala na siyang natitirang oras sa mundong ito. Sa sandaling iyon, may biglang pumasok sa isip niya. Titingnan ko si Thea. Nagpaalam siya kay Quincy. Maya-maya, dumating na si Maxine sa bahay ni Thea. Hindi umalis si Thea sa kanyang bahay sa loob ng 2 araw at nanatili sa bahay na pinuputol ang mga bulaklak at halaman. Nang makarating si Maxine ay nakita niya si Thea na tapos ng mag-asikaso ng mga halaman sa bakuran at nagpapahinga na sa gazebo. Oh, hey, Maxine. Nang makitang lumapit si Maxine ay malumanay siyang binati ni Thea. Ma'am. Lumapit si Maxine at umupo sa tabi niya. Anong meron? May mali ba? Kalmadong nagsalita si Thea. Ikaw. Napatingin si Maxine kay Thea. Bukod sa kulay ng buhok, parang normal lang ang lahat tungkol kay Thea. Ano ang gusto mong sabihin? Napatingin si Thea kay Maxine.
Saglit na nag-isip si Maxine na pumili ng kanyang mga salita at nagtanong, narinig ko mula kay Quincy na may mali sa iyong katawan at ilang taon na lang ang natitira upang mabuhay. Totoo ba ito? Nang marinig ito, bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Thea. Marahan siyang tumango at sumagot, oo. Paano nangyari ito? Magaling ka naman sa lahat ng ito, so paano ka naging ganito bigla? Nag-aalalang tanong ni Maxine. Napabuntong hininga si Thea. Ayaw niyang pag-usapan ito. Wala na siyang pakialam sa mga makamundong alalahanin. Sa ngayon, mahalaga sa kanya ang bawat araw. Thea. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Maxine. Ano ito? Thea looked nonchalant, tanggap na niya ang kanyang kapalaran at gusto lang niyang palakihin ang isang anak kasama si James sa mga huling taon ng kanyang buhay. Thea, I think hindi mo dapat pinapabigat si James sa kalagayan mo ngayon. Mataimtim na sinabi ni Maxine, si James ay hibang na hibang sa iyo. Sa kalagayan mo, hindi na siya makakapag-focus sa kung ano paman. The capital is stable for the time being, and it should be fine if nothing sudden happens in the future. Si James ay tiyak na maghahanap ng lunas para sa iyong kondisyon. Dapat ngayon ay hindi ka na mabubuhay sa ganitong estado. Napatingin si Thea kay Maxine, naguguluhan siya sa gustong iparating sa kanya ni Maxine. Tinanong ni Thea na may singkit na mga mata, ano ang gusto mong sabihin? Sagot ni Maxine, James is at the prime of his life, he's the most powerful man in Seoul. Do you really have the heart to see James give everything just for you? Kung ako sa'yo, tahimik akong aalis para hindi na ako mag-alala ni James. Maaaring malungkot siya pagkatapos mong umalis, ngunit ito ay pansamantala lamang. Ang panahon ang maghihilom ng lahat ng sugat. Marahil pagkatapos ng 3 hanggang 5 buwan, malalampasan niya ang kalungkutan ng pagkawala mo. Kapag gumaling siya sa sakit, babalik siya. Pagkatapos, siya ang magkokontrol at manggaguna kay Seoul upang maging ang pinakadakilang bansa sa mundong ito. Siya ay magiging isang alamat na dapat tandaan sa buong kawalang hanggan. Natahimik si Thea nang marinig iyon.